Praise the Lord. Sa Diyos po ang papuri. Muli isang magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay dadako na po sa mensahe ng salita ng Diyos. Tapos na actually ang aking oras. It brings me so much pressure. Hallelujah. Ganun pa man, tulungan ako ng Panginoon na ma-deliver ko pa rin po ang mensahe ng salita ng Diyos ngayong umaga. Hallelujah. Nandiyan pa po ba kayo? Ayun, salamat at nandyan pa kayo. Sige po. Pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoong Jesus sa ating pong mga kapatid. Meron po tayong si Tatay. No? Purihin po ang Diyos at pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Ano man po ang iyong pangailangan, ang Diyos po ang siyang patuloy na tumugon. Praise the Lord. So mga kapatid, sa umaga pong ito, tayo po ay dadako sa mensahe ng ating Panginoong Jesus. Ngayon po ay nag-celebrate tayo ng pambansang buwan ng mga Biblia, or ang ating National Bible Month. Dahil ngayon po ay January, sa January 20 at January 26, 20 to 26, tayo po ay mag-celebrate ng ating National Bible Week. And pagdating po ng 26 of January, yun po ang ating Bible Sunday celebration. Amen po. Kaya meron po tayong activity sa araw na yan, January 26. Ang ating pong tema para sa ating National Bible Month 2025 ay pinamagatan na God's Word, Source of Hope. Nakinuha po sa aklat ng Lamentations o Panaghoy, chapter 3, 21 to 26, and Romans chapter 15, verse 4. So, purihin po ang Diyos. Kaya mga kapatid, ang mensahe po ng salita ng Diyos ay ini-align ko na po sa tema ng ating selebrasyon, ang National Bible Month. Kaya ang pamagat po ng mensahe ng Panginoon sa umaga pong ito ay sabi dito, God's hope rises in the midst of disappointments. Amen? God's word, God's hope rises in the midst of disappointment. Ang pag-asa ng Diyos ay tumataas sa ating mga buhay sa gitna ng mga kabiguan. Purihin po ang ating Panginoon, tayo pong lahat ay dumalangin. Aming Diyos na nasa langit, pagpalain mo po, Panginoon, ang mensahe ng iyong mga salita ngayong umaga. Ipinagkakatiwala ko po sa iyo, dakilang Diyos, at hinihingi ko rin po sa banal na Espiritu ang iyong gabay sa pagpapaabot, pagbababa o pagpapaliwanag ng mensahe mo ngayong umaga, Panginoon, na nawa ito po ay maunawaan ng bawat isa sa aming dakilang Diyos. Naway manatiling bukas ang aming espiritual na pandinig, pangunawa, Panginoon, upang ito po ay matanim sa aming mga puso, sa matatabang lupa sa aming mga puso, Panginoon. I pray, Lord God, na bawat isa ay manatili po sa iyong presensya, ganon din sa aming mga kapatid who are watching us online. Kayo po ay abutin ng Diyos ng kanyang masaganang pagpapala. Salamat ng marami sa iyo, aming Diyos. Itinatalaga ko po sa inyo ang mensaheng ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, ang lahat po ay magwika ng Amen. In the book of Romans chapter 5, verse 1, as our main Bible text, ay atin pong babasahin. Sabi po dito, mga kapatid, yamang napawalang salas na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesus Kristo, sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya ay tinatamasa natin ang kagandang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos
ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, bago po tayo dumako sa mensahe ng Diyos, ano nga po ba ang kahulugan ng pag-asa ayon sa ating banal na kasulatan? Kaya tininan ko po ang biblical definition of hope. Sabi po dito, hope is the confident expectation of what God has promised, and its strength is in His faithfulness. Hallelujah. May tiwala ka at umaasa sa pangako ng Diyos at ang lakas nito ay sa Kanyang katapatan. Tayo ay nagtitiwala lamang sa katapatan ng ating Panginoong Diyos. Amen. Ang pag-asa daw ay may kakanyahan sa pagiging isang tagasunod ni Kristo. So bilang followers of Christ, ang pag-asa ay hindi nawawala sa ating mga puso pagdating po sa salita ng Diyos. Bilang tayo po ay mga mananampalataya, disciples and followers of Christ, palagi po ang pag-asa ay nananatili sa ating mga puso. Ang pag-asa ay kagaya po ng ating mga kapatid. Mga nauna nating mga kapatid, lalo na sa matandang tipan. Ang ating kapatid na si Hana, amen? Siya po ay taimtim na nananalangin sa Diyos, na diringgin ng Diyos ang kanyang panalangin. Hannah prayed fervently that God hears her prayer. Amen? Kahit pa nga siya ay napagkakamalan ng lasing doon sa templo. Dahil sabi doon, buka ng buka yung kanyang bibig pero wala namang lumalabas na boses. Sabi ni Eli, tila lasing ang babaeng ito. Pero si Hannah pala ay taimtim na nakikipag-usap at nananalangin sa Diyos at umaasa ng buong puso na diringgin ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Amen. Sino sa inyo ang umaasa at nananalangin na pagdating ng araw, ang kanyang kapatid, anak, mga mahal sa buhay, ay makakasama niya sa kanyang pananampalataya and be with her or his sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoong Hesus. Lahat po tayo. Amen? Lahat po tayo umaasa that one day our families and loved ones ay makakasama natin sa kagaya nating pananampalataya. Dahil ito ang nais ng ating Panginoong Hesus. So faith is walking hand in hand with God. Amen? Faith or hope is walking hand in hand with God. Hindi tayo lamang mag-isa o hindi ang Diyos lamang. Ito ay nandoon tayo at ang Panginoong Hesus. Walking hand in hand. Sa araw-araw, tayo ay lumalakad sa biyaya ng Diyos na tayo ay magtatagumpay sa ating mga buhay pananampalataya. Therefore, mga kapatid, sabi dito, Christian hope is rooted. No? Ang pananampalataya daw ng isang Kristiyano ay nakaugat, o ang pag-asa daw ng isang Kristiyano ay nakaugat sa pananampalataya at sa banal na kaligtasan ni Kristo. Or kay Kristo. Ang ating pag-asa ay nakaugat. Our hope is rooted in the divine salvation in Christ. Praise the Lord. Through the love poured into us through the Holy Spirit. Ito ay sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos na ibinuhos sa atin sa pamagitan ng banal na Espiritu. Galatians chapter 5 verse 5, ano pong sabi doon? Ngunit umaasa kami na sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos ay aariin kaming matuwid sa
pamamagitan ng pananampalataya. Palapakan natin ang ating Panginoon. Glory to the living God. Ngayon mga kapatid, kung ganon, ano ang ating inaasahan? As a believers and followers of Christ, ano po ang inyong inaasahan? O baka naman natatakot tayo umasa dahil sa bandang huli, alam natin na tayo naman pala ay mabibigo. Takot tayo umasa dahil ang iyong inaasahan ay magdudulot pala sa iyo ng kabiguan or disappointments. Amen? Takot tayong umasa dahil ito pala ay magbibigay sa atin ng mga alinlangan. Kaya wag na lang. Lord, wag na lang. Ayoko na, Lord. Sobra-sobra na, Lord, ang aking mga sacrifices. Sobra-sobra na, Lord, ang aking mga paghihirap. Sobra-sobra na, Lord, ang mga pagsubok ko sa buhay. Pero sabi doon, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sa pamagitan ng ating pananampalataya, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya mga kapatid, palagi po nating babalikan kung ano ang sinasabi ng Biblia upang maunawaan po natin what God's hope is. Kung ano nga ba ang pag-asa nagmumula sa Diyos upang tayo po ay matatag sa lahat ng pagkakataon. Upang ang mga buhay po natin ay maging matatag sa lahat ng pagkakataon. Ang pag-asa ba ng Diyos ay ang kagaya ng pag-asa ng mundo? Ang pag-asa ba mula sa Diyos ay katulad na binibigay ng pag-asa ng sanlibutan? Hindi po. Ito ba ang pag-asa ng Diyos ay kagaya ng hope of the world? Dahil ang pag-asa ng mundo, ito ay nakabase o world's hope is rooted or based to the unrighteous peoples or unrighteous person. Dahil sa mundo, sabi nga doon, walang matuwid. Walang matuwid kahit isa. Sabi ng Biblia. Ang pag-asang binibigay ng mundo ay hindi kagaya ng binibigay na pag-asa ng ating Panginoon Diyos. World hope is different from God's hope. Dahil ang pag-asa ng mundo ay nakabase sa mga bagay-bagay, sa mga sitwasyon, sa mga pagkakataon, sa mga sirkumstansya sa buhay. Samantalang ang pag-asa ng Diyos ay rooted walang iba, kundi sa ating Diyos na makapangyarihan na nasa kalangitan. Palapaan po natin ang ating Panginoon. Tingnan po natin ang Hebrew chapter 11 verse 1. Ano po ang sinasabi ni Apostle Paul? Hebrew chapter 11 verse 1. Tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Faith is the confidence that what we hope for will actually happen. It gives us assurance about things we cannot see. Ito yung mga bagay na inaasahan natin na mangyayari, hindi pa man dumarating. Kaya ang pag-asa natin ay nakabase sa pagtitiwala natin sa ating Panginoong Hesus. Dahil ang pananampalataya, ito po ay ang sangkap
or essence or substance of things hoped for. Sabi sa Greek word, yung hope ay hypostasis. Yan. Hypostasis. According to Apostle Paul, faith is the hypostasis of things hoped for. Ang pananampalataya ay ang sangkap para sa mga bagay na iyong inaasahan. Ibig sabihin, ito po ang ating backup. Our faith is our backup or source o pinagmumulan o tukod ng ating pag-asa. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Dahil sa ating pananalig kay Kristo, tayo ay umaasa na sa Kanyang muling pagbabalik, tayo ay makakasama niya sa magpawalang hanggang paghahari niya doon sa kalangitan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kapag, mga kapatid, tandaan po natin, kapag lumalalim o habang lumalalim ang ating pananampalataya, ang ating naman pong pag-asa ay lalong tumitibay, amen, ay lalong tumitibay na kung saan hindi po tayo kayang itaob o igupo ng anumang mga struggles, anumang mga pagsubok, anumang mga suliranin at problema dumating sa ating mga buhay. The deeper our faith is, the more hope ang ibinibigay sa atin ng ating Diyos. Binibigyan tayo ng isang matibay na pag-asa ng Diyos sa gitna ng mga krisis, sa gitna ng mga kabiguan, sa gitna ng mga problema. Dahil alam natin, ang sabi ng Biblia, dahil alam natin na ang Diyos na nangako sa atin ay tapat. Hallelujah! Palakpakan natin si Jesus. Purihin ang ating Panginoon. Mga kapatid, tandaan po natin, binibigyan tayo ng Diyos ng pag-asa. Hindi para makaiwas tayo sa mga sacrifices. Binibigyan tayo ng Diyos ng pag-asa, hindi upang makaiwas tayo sa mga paghihirap, sa mga problema, sa mga suliranin, sa mga pagsubok sa buhay, kundi upang maging katuwang natin ito, upang harapin ang mga sakripisyo at pagsubok na ito at mga kahirapan. Dahil sabi ng Apostol Pablo, ang mga kahirapan ay nagbubunga ng katiyagaan. Hallelujah! At ang katiyagaan ay nagbubunga ng katatagan. Sabi doon sa ating binasa. Ano pa? Ang katatagan ay nagbubunga ng ano pa? Pag-asa. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoong Hesus. Ang pag-asang nakapundasyon sa ating pananampalataya kay Kristo, mga kapatid, ay isa lang ang makapagbibigay nito sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Si Kristo lamang. Walang ibang makakapagbigay ng pag-asa sa ating mga puso maliban sa ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, hope, isa sa ating mga core values. And that is Jesus. Hope, faith, love. Lahat yan ay ang ating Panginoong Hesus. Praise God. So whatever comes our way, anuman mga kapatid ang dumating sa ating buhay, kapag ang ating pag-asa ay nakaugat
sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, tayo ay magiging mga overcomer. Tayo ay magiging mga mananagumpay. At tayo ay palaging malakas na makakaharap sa ating Panginoon at sasabihin natin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dahil sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, narito ako, muling humaharap sa iyo. Whatever comes our way, suffering, sacrifices, persecutions, kapag ang pag-asang iyan ay nakaugat sa salita ng Diyos, tayo po, kagaya ni Kristo, ay magiging mga mananagumpay. Mapapagtagumpayan natin dahil napagtagumpayan na ito ng ating Diyos kahit hanggang sa kamatayan. Kahit ang kamatayan ay pinagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus. Kaya naman sa Kanya lamang tayo umaasa at nananampalataya na tayo man, mga tagasunod ni Kristo, ay magiging mga mananagumpay. At ang pag-asang mula sa Diyos ay may banal na layunin sa ating mga buhay. Dahil ito po ay nagmula sa ating Panginoong Hesus. Kaya tayo mga umaasa sa pagbabalik ni Kristo, sabi dito, ay makakatulad sa Kanyang kabanalan. Palapakan natin si Lord. So sabi doon, tayong mga umaasa sa pagbabalik ni Kristo, tayo man ay makakatulad sa Kanyang kabanalan. Kaya ito ay lalong nagpapasigla upang tayo ay gumawa ng mabuti at sumunod sa lahat ng Kanyang kalooban. Di ba? Kapag masigla ang ating buhay at pananampalataya, ang ating pag-asa sa Diyos, lalo namang nag-uumapaw tayo sa kagandahang asal at sa kabutihang loob. Dahil ito ang bunga ng pananampalataya nagmumula sa ating Panginoon na Diyos. Yung genuine na pananampalataya, yung tunay, yung totoo, hindi fake, yung legit na pananampalataya. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Yamang alam natin na hindi mawawala ng kabuluhan ang ating mga pagpapagal. Sabi po yan ng Hebreo chapter 10, verse 23. Kaya sa lahat ng ating ginagawa, sabi niya, hindi mawawala ng kabuluhan ang lahat ng ating pagpapagal. Kaya sabi doon, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sino ba ang nangako sa atin, mga kapatid? Na kapag naihanda ko na ang inyong titirahan, sabi doon, ako ay babalik at kayo ay sasama ko kung saan ako naroon. Glory to God. So why worry? Sabi, bakit kayo mag-aalinlangan? Sa silid ng aking ama o sa lugar ng aking ama ay maraming silid. Kaya ako'y aalis muna at ipaghahanda ko ito. At kapag ito'y naihanda ko na, tayo naman ang mga umaasa sa Kanyang muling pagbabalik. Sabi doon ay kakasamahin niya kung saan siya naroroon. Amen! Praise the Lord. Glory to the living God. So huwag tayo mag-aalinlangan, mga kapatid. Sa ating mga nararanasan sa araw-araw, tuloy lang. Dahil sabi doon, ang magtiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. So patibayan. Patibayan to. Matirang matibay. Dakilang Diyos, loobin mo, Panginoon.
na patibayin ang aming pag-asa at pananampalataya upang madatnan tayo ng ating Panginoong Hesus na nandoon sa kanyang presensya. Mga kapatid, maging ang mga unang mananampalataya ng Diyos, mga kapatid natin, ay nagkaroon din ng mga disappointments sa buhay. Amen? Yung unang nilikhang ng Diyos na tao, si Ana, si Eva, nabigo sila. Nabigo ang Diyos sa kanilang buhay. Na nandun na po sila sa masaganang buhay. Ngunit dahil sa kasalanan, nabigo ang tao na manatili sa presensya ng Diyos. Sino pa? Si Haring David. Nabigo siya dahil sa kanyang pagkakasala, sa kanyang pagkatukso. Sino pa? Si Job. Oh, amen. Nabasa niyo ang kwento ni Job, nawala sa kanyang lahat. Nagkasakit pa siya. Pero sabi ni Job, sabi niya, Panginoon, di ako tatalikod sa iyo. Pinanganak mo ako ng hubad, ako'y babalik sa iyo ng hubad. Kumbaga, nilikha siya ng Diyos, nabuhay siya ng wala. Kaya sabi ni Job, babalik ako sa iyo, Panginoon, di ako tatalikod sa iyo. Pinagpalang ng Diyos si Job. Si Moses, nabigo siya sa kanyang misyon, na ready na yung pagdadalan sa mga tao. Pero dahil sa katigasan ng mga tao, na-disappoint si Moses, hindi siya nakarating sa lupang pangako. Natanaw lang niya. Praise the Lord. Natanaw lang ni Moses, hindi siya nakatawid sa lupang pangako. Amen. Even Jesus, kahit si Jesus, si Kristo, nabigo siya, nakaranas siya ng disappointment. He experienced disappointment saan? Sa mga tao dahil hindi tinatanggap ng mga tao ang kanyang mensahe. Na kahit yung kanyang mga kapatid ay hindi tinatanggap ang mensahe ng Diyos. So nabigo siya. Nabigo siya kahit sa kanyang mga disciples. Bakit po? Dahil ang kanyang mga disciples ay palaging nag-aalinlangan. Kasama na nga nila si Lord, pero sila ay mapag-alinlangan pa rin. No? Yung doubt, kapag umaatake sa kanila, yung doubt, yung pag-aalinlangan. Nagagalit na si Jesus. Sabi niya, ano pa ba ang gagawin ko sa inyo? Kahit yung hindi sila makapagpalayas ng masamang espiritu. O, di ba? So, hindi tayo exempted, mga kapatid, pagdating sa mga disappointments. Dahil ang ating Panginoong Jesus mismo ay dumanas nito. But the good thing is, nagpatuloy ang ating mga alagad. Nagpatuloy ang mga minamahal nating mga alagad. Kahit sila ay dumating sa punto ng pag-aalinlangan, sila po ay nagpatuloy, bumalik sila sa Diyos at ang katibayan, marami silang nagawa para sa Panginoon Diyos na hindi nila inaakala na kahit sa kanilang panaginip sabi ay hindi namin magagawa. Nandun ang power ng ating Panginoong Jesus. Ibinuos ng ating Panginoong Jesus yung kapangyarihan sa kanilang mga that they even do great things. No? Mga dakilang bagay ang kanilang ginawa. Mga kababalaghan, mga milagro, pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga inaalipin ng masamang espiritu. Dahil sa kanilang pag-asa sa ating Panginoong Jesus, nagbalik sila sa ating Panginoon at ipinagpatuloy nila ang gawaing ipinagkatiwala sa kanila ng ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, ganun din po sa bawat isa sa atin. Kahit umaatake sa atin paminsan-minsan ang mga pag-alinlangan, ang panglalamig,
bumalik tayo sa ating Panginoong Hesus. Huwag nating kalimutan na ang Panginoong Hesus ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang nagpapasakdal ng ating pananampalataya. Ang ating pag-asa ay lalong pinatitibay ng Diyos kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanya ng buong puso at tapat. Umasa tayong lahat sa salita ng Diyos. Umasa tayong lahat sa pangako at sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Purihin ang ating Panginoon. Ang kapangyarihan ng Diyos, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, naging mas malaki, mas malalim, at higit pa ang kanilang pag-asa sa ating Panginoong Hesus. Romans chapter 4, verse 18. Anong sabi sa Romans chapter 4, verse 18? Tingnan natin dito. Malapit na po tayo. Binilisan ko naman. Okay? Hindi kinakita man. Sabi dito, Romans chapter 4, verse 18, bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya ay magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi ng Diyos. Hallelujah. Kasindami ng bituin ang magiging lahi mo. Ito ang pangako ng Diyos kay Abraham. So sila ay matanda na, kanyang asawa ay matanda na at baog pa. Pero dahil ang Diyos ay nangako kay Abraham na siya ay gagawing isang malaking bansa at maging kasindami ng mga bituin sa langit, ang kanyang lahi, hindi po siya tumigil sa pag-asa. Hindi po siya tumigil dahil alam niya na ang Diyos na nangako sa kanya ay tapat. Mga kapatid, anong mga pangako ba ang binigay sa iyo ng Diyos? Ilang taon na nung ikaw ay pinangakuan ng Diyos na ikaw ay bibigyan ko ng isang buhay na ganap at kasaya-saya. Pero bakit puro kabiguan pa rin? Bakit sa kabila ng pag-asa ng bumula sa ating Diyos, marami pa rin Kristiyano ang bigo? Nanlalamig, nawawala sa focus, nahihiwalay ng landas, ng direksyon. Dahil sila po ay tumitigil na umasa sa ating Panginoong Diyos. Dahil sila po ay nagsasawa na umasa sa ating Panginoong Diyos. Kaya ito po ay nagbunga sa kanila ng mga disappointments. Nagbunga ito sa kanila ng mga pagkabigo. Na dati ang kanilang buhay, pananampalataya ay masigla, matatag, ganap. Ngunit dahil sila siguro ay napagod, sila ay unti-unting bumitaw sa kanilang pag-asa. Mga kapatid, sabi ni Apostol Paul, ang mga talatang ito ay isinulat. No? Isinulat niya para sa atin upang magbigay sa atin ng encouragement. No? I-inspire tayo. Palakasin tayo. Tingnan natin ang buhay ni Apostol Pablo. Niya sa mismo. Gusto niyang encourage tayo
na tularan natin siya sa kanyang paglakad sa ating Panginoong Hesus. O ang buhay niya, tularan natin how He walked with God. Paano siya lumakad kasama si Kristo? Kasama ang pag-asa ng Diyos na nangako sa Kanya. Ito ay tutuparin ng Diyos. Na kahit na anumang pagsubok, kahit na anumang persecutions, anuman ang pinagdaanan niya sa mga tao, siya po ay nanatili sa Panginoong Hesus. Hindi siya bumitaw sa kanyang pananampalataya dahil siya po ay umasa sa ating Panginoong Diyos. Umasa siya sa salita ng Diyos at umasa siya sa pangako ng Diyos. That's why Apostle Paul, kahit kailan, di po natin doon nabalitaan o nabasa na siya man ay nagkaroon o nawala ang pag-asa niya sa Panginoong Hesus. Na hindi naging hadlang maging ang kanyang kapansanan. Hindi naging hadlang maging yung kanyang physical appearance. Hindi naging hadlang para siya ay mawala ng pag-asa sa ating Panginoong Hesus. Praise the Lord. Ito ang nais ng ating Panginoon, mga kapatid. Anuman ang mga kabiguan, anuman ang mga sakripisyo natin, anuman ang mga kahirapan natin, tayo ay umaasa pa rin na tayo ay nakakasama ng ating Panginoon. Amen? Sabi ng Biblia, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Lumapit tayo sa ating Panginoong Hesus. Ito ang nais ng Diyos. Kapag tayo ay minsan nawawala ng pag-asa, lapit tayo sa ating Panginoon. Minsan tayo ay nag-aalinlangan, bumalik tayo. Ano ba ang pangako ng Diyos sa atin? Ano ba ang salita ng Diyos? Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Lapit tayo sa ating Panginoong Hesus. Dahil sa kapangyarihan ni Kristo na gumagawa sa atin, sabi dito, tayo ay may malaking pag-asang magtatagumpay laban sa mga kabiguan. Purihin po ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Nawa sa umaga pong ito, tayo ay nabigyan ng mensahe ng Diyos ng panibagong kalakasan, kagalakan at pag-asa sa hinaharap na sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay masusumpungan pa rin niya nananatili sa kanyang banal na presensya. Palapakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Purihin ka, aming Ama na nasa langit. Salamat po sa banal na Espiritu na binigay niyo po sa amin. Ikaw po ang nagbigay sa amin ng buhay, Panginoon. Salamat dahil kami ay pinawalang sala mo upang muling makalapit sa iyo sa pamagitan ni Hesukristo. Salamat aming Panginoon, mapalad kami o Diyos dahil muli mong binuksan ang trono ng iyong biyaya at muli naming maranasan ang iyong kapatawaran. Aming Ama na nasa langit,
Kami po ay nagagalak at umaasa, Panginoon, na pagdating ng araw, kami po ay makakahati mo sa iyong magpawalang hanggang karangalan. Aming Diyos na buhay, kami po ay muling nagtatalaga ng aming mga sarili. Lubusan mo po kaming bigyan ng pag-asa na sa iyong muling pagbabalik, kami po ay masumpungan mo sa ilalim ng iyong banal na kalooban at sumusunod sa iyong banal na katuwiran. O dakilang Diyos, dahil sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, na malakas na kumikilos sa aming mga buhay, dahil sa iyong banal na Espiritu na nagbibigay kagalakan sa amin, Panginoon, upang kami ay patuloy na makalakad sa iyong kalooban at banal na katuwiran. Dakilang Diyos, patuloy po kaming gabayan at samahan, Panginoon, sa aming araw-araw na pamumuhay. O Diyos, hayaan mo po na ang mensahe mong ito, O God, ay patuloy magdala sa aming pabalik, dakilang Diyos, sa iyong mga salita at mga pangako sa amin, Panginoon, na kami mga nananampalataya at nagtitiwala sa iyo ay hindi mapapahamak, O Diyos, kundi kami po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, Panginoon. O aming Ama, salamat ng marami sa iyo, O God. Ipinapadalain ko po sa iyo, dakilang Diyos, ang lahat ng naririto, Panginoon. Ang mga nakakaranas ng mga pagsubok, ang nakakaranas ng mga struggles mula sa kanilang mga sambahayan, Panginoon, ang nakakaranas ng mga financial crisis, Panginoon, sa araw-araw, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na kami po ay umasa na Ikaw ang aming Diyos na nagpo-provide ng lahat ng aming papangangailangan. You are our great provider, O Lord. Kaya sa iyo kami umaasa, Panginoon. Ang lahat sa aming buhay ay sa iyo po namin ipinagkakatiwala, dakilang Diyos. Binigyan mo kami ng buhay, Panginoon. Kaya ikaya mong ibigay ang pangangailangan nito sa araw-araw, dakilang Diyos. Lord, salamat po sa iyo, O Diyos. Salamat sa banal na Espiritu na siyang patuloy nagbibigay sa amin ng gabay. Siyang patuloy na umalis sa amin sa tuwing kami ay nakakaranas ng kalungkutan, Panginoon. Sa tuwing ang aming mga buhay, Panginoon, ay nakakaroon ng mga conflict, O Diyos. Salamat dahil mayroong banal na Espiritu na mayroong gumagabay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw ang aming pag-asa, O Diyos. Sa iyo nakabase, Panginoon, ang aming pag-asa. Sa iyo, O Diyos, nakaugat, Panginoon, ang aming pananampalataya. Na kung saan ito po ang malaking back-up, Panginoon, o pinagmumulan, O Diyos, o nagsisilbing tukod, Panginoon, ng aming buhay, pananampalataya, O Diyos. Hayaan mo, O God, that hope rises in our hearts amidst of disappointments, Panginoon. Lord, tumaas ang antas ng aming pag-asa kahit man sa gitna ng mga kabiguan, even to the difficult situations in life, Panginoon. Let our faith rises, O God. Lord, tumaas ito sa aming puso. Huwag kaming tumigil na umasa, Panginoon, na mararanasan namin ang ipinangako mong buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Panginoon, dinadalain ko po sa inyo, O Diyos, ang aming mga kapatiran na wala dito, O God.
Lord, ang taong ito, Panginoon, ang 2025, Year of the Lord, O Diyos, ay punuin mo, puspusin mo ng pag-asa ang aming mga puso. Ang aming mga sambahayan, punuin mo, O Diyos, ng iyong kapayapaan at ng iyong pag-ibig, dakilang Diyos. Salamat ng marami sa iyo. Pataasin mo, palaguin mo, Panginoon, ang antas ng aming pananampalataya, O Diyos. Na hindi kami manatili, Panginoon. Hindi kami maging complacent, Panginoon. Hindi kami maging kampante. Hindi kami makontento, Panginoon, kundi nasain namin, dakilang Diyos, ng higit pa ang katatagan at kalaguan sa aming buhay pananampalataya. O purihin ka, dakilang Diyos, sa aming kalagitnaan, Panginoon, anuman po ang mga pangailangang mayroon, Lord, ito po ay inyo na pong tinugon. Mga pangailangan sa kagalingan ng sakit at karamdaman, O Diyos, abutin mo po ang nangangailangan nito, Panginoon, sa aming mga kapatiran, O Diyos, maging sa aming mga mahal sa buhay. We pray, Lord, for complete healing sa sino man mga kapatid na nangangailangan o maging sa aming mga mahal sa buhay. We declare healing in the name of Jesus Christ. We declare, Lord, blessings after blessings, Panginoon. Dumaloy sa aming sambahayan in this year, Panginoon. Lord, sa taong ito, O Diyos, ang aming mga buhay ay hindi na po magiging kagaya ng dati, Panginoon. Kundi ito po ay magiging mas matagumpay, Panginoon. Dahil naranasan na namin, Panginoong Yesus, ang iba't ibang pagsubok sa nakaraang taon, Panginoon. At ngayon, O Diyos, alam namin, Panginoon, na Ikaw ang nagbibigay sa amin ng pag-asa at katatagan sa pamagitan ng kapangyarihan ni Kristo. Kaya kami po ay magiging mga mananagumpay, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. We praise you, Lord. We glorify your name, O God. We lift your name on high, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat ng marami sa iyo, Panginoon. Hipuin mo po ang aming mga kapatid, O Diyos. Lord, our brethren who are watching us online, Panginoon, abutin mo rin po ang kanilang mga pangailangan sa buhay, sa araw-araw, Panginoon. Sila man, Panginoong Diyos, ay puspusin mo ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. We pray din, Lord, sa aming mga kapatid, Panginoon, kila Pastor Richie, Panginoon, sa kanyang pamilya, kila Nanay Basyon, Panginoon, O Diyos. Lord, kayo po ang patuloy na mabigay sa kanila ng katatagan, Panginoon, at pagtitiwala sa dakilang Diyos sa kanilang pinagdaanan, Panginoon, O God. Lord, we pray na lahat ng pangailangan sa araw-araw ay iyo pong ipagkakaloob sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, ang lahat na ito, dakilang Diyos, ay amin pong pinagkakatiwala sa iyo, aming Panginoong Jesus. Hipuin mo po, abutin mo po ang kanila mga puso na sa iyo lamang sila umasa, Panginoon. Sa iyo lamang sila magtiwala, dakilang Diyos, na anuman ang kaharapin namin pagsubok, dahil ikaw ang Diyos na aming pinagtitiwalaan ay Diyos na mananagumpay. Kami, O God, ay magiging mga mapagtagumpay, Panginoon. I pray, Lord, for strength, joy, peace, and the love of God over Pastor Richie family and Sister Salvacion Sharon family, Panginoon Jesus. Kay Sister Marites, Panginoon, kay Brother Roy, Panginoon. Lord, we pray that the love of Jesus ang siyang patuloy, Panginoon, lumuhog sa kanilang mga buhay. Salamat ng marami sa iyo, O Diyos, sa umaga po ito. God, sa iyo po namin ang mga pinagkakatiwala ang lahat ng ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming mga buhay. Purihin ka, dakilain ka. Sa iyo po namin ibinabalik lahat ng papuri at pagsasalamat
Sa pangalan mo lamang, sa pangalan ni Jesus.